Matapos ang tawag ay inumpisahan ko na agad ang paglalagay ng details ng portrait. Inabot akong halos 3:00 ng madaling araw pero hindi ko pa rin ito natapos kaya napagdesisyonan ko na lang na dalhin sa office para doon ko na lang tapusin. Nak ng putya. Sino yung dinodrawing mo? Akala ko wala si Aaron ngayon dahil bakante yung desk niya kaya safe sana tong gagawin ko. Walang chismoso. Ayop yan, nandito pala to. Oh, kala ko wala ka. Late lang to eh. Ano ka ba? Ito naman na-miss ako kaagad. Tumingin ako sa kamay niya. Late na nga, nakuha pang mag-breakfast. Late ka na nga eh. Nakuha mo pang mag-almusal. Ganun talaga. Tibayan na lang ng muka. Tumalikod na lang ako tas tinapos ang ginagawa. Pal na naman to. So, sino na nga yan? Imagination mo kay Celeste? Si Celeste to. Huwag ka na nga maraming tanong. Hayop, paano yun? Tawag nga lang kayo. Huwag mong sabihin nagkita kayo. Paano? Dinescribe niya, malamang. Bakit? Tingnan mo ba magkikita kami? Paano? Di magkita kayo sa parehas na lugar at oras. Tingin mo? Oo, tapos pag may nakita kang naka-Filipiniana, siya na yun. Tarantado. Seryoso yung tao eh. Okay. Hindi, try nyo pa rin. Wala namang mawawala eh. Sa bagay. Pero may masasaktan. Huh? Wala. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na lang sa pagdodrawing. Tanghali na nang matapos ako sa pagdodrawing. Hindi ko alam pero hindi ko maalis mata ko sa portrait ni Celeste. Tuwing lilingat ako kahit saglit lang, babalik na naman tingin ko sa papel eh. Hindi rin mawala sa isip ko si Celeste at wala na akong ibang iniisip kundi kung ano kaya ginagawa niya ngayon o kamusta siya. Ewan ko ba? Hello, Ellie. Napangiti ako nang marinig ang excitement sa boses niya. Hello, Celeste. Kamusta? Iyong natapos na ba ang pagguhit sa akin? Natapos ko na siya. Nakakalungkot nga lang na hindi ko pwede pakita sa'yo. Ha? Papaanong hindi? Maaaring may iba pang paraan para maipakita mo ito sa akin. Naman ko sa pag-iba ng tono ng boses ni Celeste yung disappointment. Here we go again. Na kahit gaano namin kagusto magkita, hindi talaga posible. Pero, paano kung pwede pala? Paano kung posible pala yung sinabi ni Aaron? Wala namang mawawala kung susubukan. Nais mo bang tayo ay magkita, Celeste? Oo naman. Maaari nating subukan. Naitalakay kita sa aking matalik na kaibigan. Nanghingi pa ako ng payo ukol sa sitwasyon natin. Kinukwento mo ako sa iyong kaibigan? Oo, Celeste. Hindi mo ba to nais? Mabuti lang naman ito sa akin. Ako kaya? Nakakwento niya ako sa mga kaibigan niya?
Sa pangatlong araw ng pag-uusap namin ni Ellie, bagamat hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari ay unti-unti ko nang nauunawaan ito. Sigurado ka ba riyan sa iyong sinasabi? Papaanong makakausap mo ang isang taong galing sa hinaharap? Hindi ko rin maipaliwanag, Maria. Maging ako man ay hindi maintindihan kung ito ba ay panaginip lamang o ang kasalukuyan. Hindi ba ito bunga ng iyong pagod, Celeste? Ting-intayin ng pagtunog ng telepono at ng iyo itong masaksihan. Nandito kami ngayon sa aking silid. Ikinwento ko kay Maria ang misteryong pangyayari na nagaganap sa akin sa magkasunod na araw. Kaya't inanyayahan ko siyang tumungo dito sa akin upang kanyang masaksihan ang aking mga isinlaysay. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Hinudyatan niya ako na kunin ang telepono. Kasalukuyan kong kausap si Ellie nang bumulong sa akin si Maria. Hindi ba't iyong nabanggit na mahusay ang Ginoo sa salitang Ingles? Iyong tanungin kung siya ba ay dayuhan. Tumango-tango kay Maria bilang pagsang-ayon at aking ipinarating kay Ellie ang gusto niyang itanong. Bahagya akong tinakpan ng telepono at bumulong kay Maria. Sa kasalukuyan raw nila ay marami nang nagsasalita ng Ingles. Kitang-kita ko ang pagkamangha ni Maria. Maging ako man ay manghang-mangha sa balita na aking narinig. Nagpatuloy pa kami sa pag-uusap ni Ellie at nang mabanggit ko kay Maria ang tungkol sa itinuro ni Ellie na salitang Ingles na wow at hello ay mas lalo itong namangha. Kanina ko pa siyang naririnig magsalita ng mga katagang ito. Tila hindi rin makapaniwala. Rinig ko ang mahinang hagik-gik ni Maria nang aking sambitin ang ay karamba. Para siyang hindi mapakali sa hagik-gik. Tinawag ko siya upang lumapit sa akin at tinakpan ang telepono. Itinuturo na raw ang Ingles sa kanilang panahon sa eskwelahan. Ganun ba? Rinig at basa ko sa kanyang ekspresyon ng kagalakan at pagkamangha. Kung ganoon ay napakahusay. Nang matapos ang tawag ay inanyayahan na niya akong magtungo sa hardin upang gumawa ng ulat. Ngunit wala kaming ibang tinalakay kundi ang usapan namin ni Ellie. Sa iyong palagay, ang Ginoo ba na iyon ay matipuno o maari rin namang makisig? Hindi ko masabi sapagkat ang Ginoo ay nakakausap ko lamang sa telepono. Kung ganoon ay mayroon ka bang imahinasyon kung saan mayroon kang larawan ng Ginoo? Sa ngayon ay hindi pa iyon nangyayari. Hindi ka ba nauusisa sa pagkatao ng Ginoo at sa pisikal na kaanyuan nito? Napaisip ako sa mga kataga ni Maria. Sa aking pagkakaalala ay halos hindi nagkakalayo ang aming edad ni Ellie at kung ganoon ay maaring kahalintulad niya ang mga Ginoo sa aking panahon. Sa iyong palagay ay mayroon ba kayong pagkakataon upang magtagpo? Napatahimik ako sa pag-iisip kung maaari ba iyon. Hindi ako sigurado. Hindi maaari sapagkat kami ay nasa magkaibang panahon. Sang-ayon ako riyan. Ngunit ako ay nangangamba at nag-iisip pa rin kung paano nakonekta ang ating taon sa taon na iyon. Ayan na rin ang palaisipan sa akin. Tila tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon masilayan kung ano ang buhay ng mga susunod pang taon sa atin. Ang tunay. At bagamat mahirap at magulo sa ating panahon, tila ba sa panahon na iyon ay mayroon ng kaayusan at kaginhawaan? May isa pa akong sikreto na gustong ibahagi sa'yo, Celeste. Ano iyon, Ellie? Huminga ako ng malalim. Natatakot ako pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako may pagkakataon na sabihin to eh. Tumahimik ako sandali.
nag-iisip, nagtatalo ang puso at isip kung dapat bang sabihin to. Kung tama ba? Dahil di naman kami pupwede. Kasi kahit makailang deny ako sa sarili ko dahil sa sitwasyon namin, alam ko sa sarili ko na kung di ko sasabihin to ngayon, I'll forever be haunted by the thoughts of it. Hindi ako sure kung tama ba tong nararamdaman ko. Pero sigurado ako sa pakiramdam na to. Pakiramdam ko nahuhulog na ako sa'yo, Celeste.